Kailanman, hindi ako naging ganitong kadesperado na matanggap ng iba. Ngayon lang, sa'yo lang. Matatanggap kaya niya ang lihim ng asawa? Mananatili ba siya sa kabila ng katotohanan? Iba ito sa pagkakakilala niya? Mia Moore Tales presents The Secret of My Doctor Husband, written by Valerie. Ano to? Malakas sa singhal ng boss cum editor ni Arzel matapos niya maipakita ang draft ng article niya. Para sa entertainment news, nahihiyang sagot niya habang nakayuko. Mariin siyang napapikit nang marinig ang paghagis ng boss niya ng mga printed copies sa kung saan. Pangalawang palpak mo na to. Banta ng boss niya at tahimik lang siya. Nagdadasal na huwag siyang sibakin. Isang chance na lang, Arzel. Bigyan mo ko ng istorya na makapagpigil hininga. Isang article na hindi ko makakalimutan. Nang hihinang naglakad pabalik si Arzel sa kanyang cubicle. Nakaupo siya doon at nakatulala ng ilang minuto. Gusto niyang umiyak at mag-resign na lang pero hindi niya pwedeng gawin yon. Ang magazine na kanyang pinagtatrabahuhan, ang Midnight Publishing, ay hindi ganoon kasikat kung ikukumpara sa ibang publishing company sa bansa. Ngunit sa lahat ng inaplayan niya, ay ang Midnight lang ang tumanggap sa kanya. Kakagraduate niya lang sa kurusang journalism, kaya wala pa siyang ganoong napapatunayan. At kung aalis siya, hindi siya sigurado kung may tatanggap sa kanya. Hindi siya susuko. Iyon ang kanyang panata. Kaya nag-research siya. Naghanap siya ng mainit na balita na tiyak niyang dudumugin ng lahat ng viewers. Ayon nga sa editor niya, dapat ay makapigil hininga. Gumabi na ngunit wala pa rin siyang mahanap. Mula sa pagre-research ay nahanap niyang sariling nag-i-scroll na lang sa Facebook. Ngunit napatigil siya at napaayos ng upo nang makitang isang post ng kalaban nilang publishing. Dr. Nico Vellano, The Untamed Bachelor of the Country. Iyon ang nakalagay sa headline. Namilog ang mga mata niya nang makita ang dami ng engagement. Nasa 700,000 ang reacts. Napatitig siya sa litrato ng lalaki. Nakasuot ito ng lab coat kaya mukha itong formal at malinis tignan. Nang mabasa ni Arzel ang mga comments kung saan ng mga netizens ay nagwawala dahil sa angking kagapuhan ni Nico, hindi na siya nagdalawang isip at nilapitan niyang kanyang editor. Matapang siyang lumusob sa office ito. Sir, kailangan ko ng appointment para interviewin si Nico Vellano. Buong akala niya ay ganun lang yon kadali. Pero makalipas ng 2 araw, ay sumagot ang sekretarya ni Nico na hindi raw ito tumatanggap ng interview. Kung ibang tao iyon ay tiyak ng susuko pero para kay Arzel, dagdag na rason yun kung bakit kailangan niya talagang makausap si Nico. Kung hindi ito basta-basta lang nagpapa-interview, ay tiyak niyang sasabog ang kanyang article kapag napapayag niya. May appointment man o wala, desperado siyang kausapin ito. Kung kaya't pumunta siya sa Highlands, ang isa sa pinakamataas na skyscraper sa syudad na siyang pag-aari ni Nico Vellano. Si Nico ay hindi lang basta isang surgeon, isa itong makapangyarihang negosyante. Self-made ito ayon sa mga sources. Nagmamay-ari ng libo-libong mga ospital sa buong bansa at ilang gusali sa Manila. Hindi lang dahil sa gwapong mukha nito kung kaya't sikat ito, kundi may connections din ito sa mga celebrities. Hindi lang yon. Hindi man nagbibigay ng interview si Nico, ay palaging nakabalandra mukha nito sa mga news dahil ilang mga sikat ng mga artista na ang nireject nito. Hindi pa ito nakakapasok sa isang relasyon. Yun talagang inaabangan ng lahat kung bakit. At iyon ang bagay na nais niyang malaman. Naghintay siya sa lounge ng building kung saan nakatira si Nico. Tumingin siya sa kanyang relo. Mag-aalas 7 na. Sigurado siya na makikita niya si Nico at hindi niya pala nampasin ang pagkakataon na makausap ito. May bar sa lounge at binigyan siya ng bartender na maiinom. Mabuti na lang at may unit ang pamilya niya doon kaya malaya siya nakakapasok. Hindi naman sila mahirap. Gusto niya lang talagang may mapatunayan sa kanyang sarili. Gusto niyang magkaroon ng pangalan sa sarili niyang paraan. Yung hindi dahil backer niya ang kanyang pamilya. Umuwi ba rito si Dr. Vellano? Tanong niya sa bartender. Yes po.
Bigla na lamang yumuko ang bartender sa harap niya. Sir, good evening." Bago pa siya makalingon, ay may bigla na lang tumabi sa kanya. Napaawang ang kanyang mga labi at hindi siya makapaniwala. Ang lalaking hinihintay niya, ang desperado niyang makausap, ay tumabi sa kanya na para bang ang mundo na mismo ang gumagawa ng paraan para maging matagumpay siya. "Isa nga," sabi nito sa bartender. Nang bigyan nito ng bartender na maiinom, ay dire-diretso nitong tinungga at saka tila pagod na ipinatong ang ulo sa counter. Pigil hiningang tinignan niya ito. Nakaharap at nakatitig din ito sa kanya. Nang may masmasan, ay dali-dali niyang kinuha ang recorder sa bag at bago pa niya ibukang bibig, ay bigla na lamang ito nagsalita. "Busy talagang araw na to. Alam yung kasalanan na ikaw din ang may gawa pero sinisisi mo sa iba." Halos malaglag si Arzel sa kanyang kinaupuan nang lumapit ito sa kanya. Amoy na amoy niya ang whiskey sa hininga nito at ang mabango nitong perfume na sigurado siyang mamahalin. Mapupungay ang mga mata ni Nico. Ang mga pisngi at tenga nito ay namumula sa sobrang kalasingan. Plano niyang tumawag ng guards para sana iakyat na ito, pero parang may sariling utak ang kanyang katawan. Pinindot niya ang hawak na recorder at mahigpit yun na hinawakan, malapit sa dibdib niya. March 4. Tumawa ito at napasinok. "Alam mo bang ikakasal na sana ako sa araw na to?" Nanlamig siya. Gusto niya sampalin ang sarili para kumpirmahin kung nananaginip lang ba siya dahil sa pagsiwalat ni Nico ng bagay na yon. Tumingin siya sa bartender. Nakasuot ito ng earphones habang nagpupunas sa mga baso. "Pero ako mismo yung sumira sa engagement namin. Ako." Turo nito sa sarili, saka nanghihinang napasandal sa stool. "Tapos eto ako, parang baliw na sinisisi siya dahil nagpakasal siya sa iba." Gusto niyang magtanong kung sinong babaeng tinutukoy nito, pero tahimik lang siya. Pinipigilan ng sarili na gumawa ng ingay na makakapagpagising kay Nico mula sa kalasingan. "Marami ang nagtatanong." Biglang tumaas ang boses ito. Kung bakit? Kung bakit hindi pa rin ako nagkakarelasyon? Anong gusto niyo sabihin ko? Natanga akong hindi makamove on sa relasyong ako rin yung sumira?" Tumawa ito na parang baliw hanggang sa unti-unti na nitong ipinikit ang mga mata. Dahan-dahan niyang niligpit ang mga gamit. Bago siya makaalis, ay may narinig pa siyang sinabi ni Nico na hindi niya masyadong binigyang pansin. "Kamukhang kamukha mo siya." Pag-uwi niya ay hindi siya natulog. Pinakinggan niya ng mabuti ang bawat salitang sinabi ni Nico sa kanya. Dahil sa excitement at dahil na rin sa interes niya, ay mabilis at maayos niyang naisulat ang buong artikulo. Alam niyang tulog ng lahat ng kanyang mga katrabaho, lalo ng kanyang editor, pero ipinasa pa rin niya yon. "Totoo ba yung mga sinulat mong Arzen? O baka gawa-gawa mo lang para hindi ka matanggal?" Tumawag ang editor niya sa kalagitnaan ng gabi. Ilang minuto lang matapos niyang ipasa ang kanyang article. "Sandali," sabi niya saka in-upload ang recording. "Pwede mong pakinggan." Nang makumbinsi niya ang editor ay dinalaw siya ng antok. Kinaumagahan, napatalon siya mula sa pagkakahiga at ang kanyang kaluluwa ay gising na gising nang malakas sa tumunog ang cellphone niya. "Arzel, ibang klase ka talaga!" Malakas sa sabi ng kanyang editor mula sa kabilang linya, kaya inilayo niya ang cellphone mula sa kanyang tenga. "Trending ngayon yung article mo!" Hindi nagsayang ng oras si Arzel at agad niyang binuksan ang laptop niya para puntahan ang page ng publishing. Nalaglag ang panga niya dahil nakatanggap ang kanyang article ng milyon na reaction mula sa mga netizens. Sa kanyang cellphone ay binuksan niya ang Facebook at Instagram at ang kanyang article ay kung saan na lang nakikita. Hindi pa naglilimang oras ay nakatanggap na agad iyon ng milyon na engagement. Hindi siya makapaniwala na ganoon karami ang mga netizens na active sa madaling araw. "Sabi ko na nga ba?" Niyakap siya ng kanyang editor nang pumasok siya sa trabaho. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at malapad nang ngumiti sa kanya. "Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang ikaw yung makakapagpabangon sa midnight." Gusto niyang masuka sa komplimentong iyon ng editor niyang kay itim ng budhi. Binati siya ng lahat ng mga kasamahan niya. Nakatanggap din siya ng regalo mula sa executives na box ng tsokolate at bulaklak.
Hangang-hanga talaga ako sa'yo. Buong araw ay mabait ang boss niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses itong ngumiti sa kanya. Masaya siya. Hindi lamang dahil hindi na siya masisibak, kundi dahil unti-unti na siyang nakikilala. Sigurado siya na kung pipiliin niya lumipat sa mas magandang kumpanya, ay matatanggap siya. Celebrate tayo! Niyaya siya ng kanyang mga katrabaho ng gabing yon pero tumanggi siya. Salamat pero kailangan ko magpahinga. Mabuti na lang at hindi na nagpumilit pa ang mga ito. Kumaway siya habang pinapanood ang mga itong pumasok sa loob ng taxi. Nang makalis sa mga ito, ay nagsimula na siyang maglakad pabalik sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Isa rin sa rason kung bakit pinag-iinitan siya noon ng editor niya ay dahil may kayang kanyang pamilya. Anak siya ng isang hotel manager at doktor. Tatlo silang magkakapatid at siyang middle child. Bago pa niya mabuksan ang pinto ng sasakyan, ay may bigla na lang humilas sa kanya sa dilim at tinakpan ng ilong at bibig niya ng panyo. Sinubukan niyang pumalag, pero meron yatang gamot na ipinaamoy sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi ang ipikit ang kanyang mga mata at magpasakop sa dilim. Nagising si Arzel sa pagtama ng kung ano sa may tuhod niya. Iminulat niyang kanyang mga mata, pero mabilis niya ring ipinikit muli dahil sa nakakasilaw na ilaw sa loob ng sasakyan. Iminulat niyang muli ang mga mata at nabalot siya ng takot nang makitang tatlong lalaki sa harapan niya na natatakpan ng itim na bonet ang mga mukha. Anong kailangan niyo sa akin? Naguhuramentado ang puso niya sa kaba nang lapitan siya ng mga lalaki. Sumigaw siya pero parang hindi na bahalang mga lalaki. Nakagapos sa mga kamay niya, kaya wala siyang nagawa ng hawakan siya at hilahin palabas ng van. Bitiwan niyo ako! Anong kailangan niyo? Kaunti na lang ay iiyak na siya. Napasingap siya nang makakita ng napakalaking bahay na tila kasing laki ng isang palasyo. Napakaliwanag niyon. Sumunod ka! Bilis! Hindi alam ni Arzel kung nasan siya at kung anong kailangan sa kanya ng mga lalaki, pero wala siyang magawa kundi ang sumunod. Pansamantalang nawala ang takot niya at napalitan ng paghanga dahil sa napakalawak na hardin na bumungad sa kanya. May ilang fountain ang naroon na umiilaw at may malaking fish pond. Napunta ang kanyang atensyon sa garahe at hindi siya makapaniwala sa dami ng sasakyang nakahilera. Ngunit nang makita niyang walang plate number ang mga yon, ay kinutuban siya. Binuksan ng isang lalaki ang pinto ng bahay at hinila siya papasok. Napatingala agad siya dahil sa liwanag na nanggagaling sa mamahaling chandelier na nakakabit sa high ceiling. Sir, nandito na siya. Sinundan niya kung saan nakatingin ng lalaki. Pansamantala siyang tumigil sa paghinga nang makita ang lalaking naglalakad pababa ng hagdan. Suot-suot ang malinis sa dark blue suit. Nang hina siya. Hindi dahil nagwagapuhan siya dito, kundi dahil alam na niya mismo ang rason kung bakit siya naroroon. Kung bakit siya nasa bahay ni Nico Velano. Napaluhod siya at napaiyak. Sir, nagmamakaawa ako. Nakayuko siya at nakatitig sa nakagapos niya mga kamay. Itatama ko yung mga mali ko. Gagawa ako ng bagong article. Gagawin ko lahat basta patawarin mo lang ako. Nang wala siyang marinig na responde, ay iniangat niya ang tingin. Nakita niyang sinanyasan ni Nico ang mga tauhan nitong umalis, kung kaya't naiwan silang dalawa doon. Tumayo ka! Halos tumalon ang puso ni Arzel sa lamig ng boses ito. Napalunok siya nang maglakad ito papalapit sa kanya. Habang papalapit, ay hindi niya ito kayang tignan kung kaya't yumuko siya ulit. Habang nakatingin sa nakagapos niyang mga kamay, ay naestatwa siya nang makitang pagtalim sa kamay ni Nico na inilapit ito sa kanya. Bago pa siya makapagprotesta, ay pinakawalan siya nito mula sa pagkagapos bago umatras papalayo. Gagawin mo lahat, sabi mo. Tumingin siya rito at nakitang nakatalikod ito sa kanya. Oo, basta wag mo lang ako sasaktan, singhot niya. Kung ganon, pakasalan mo ko. Napaawang ang mga labi niya. Parang umurong bigla ang sipon niyang tumutulo kanina. Para makumbinsin lahat ang sinulat mo isang kasinungalingan, kailangan nating takpan yun na mas malaking balita na mas ikakagulat ng lahat. Lumapit ito sa kanya at sa pagkakataong yon ay hindi na.
Matanggal ni Arcel ang tingin niya sa madilim at seryoso nitong mga mata. Pakasalan mo ko. Hindi siya makapagsalita. Si Nico Vellano, ang leading bachelor at youngest self-made billionaire sa bansa, ay nasa harap niya ngayon. Niyayaya siyang magpakasal. Hindi ko inaasahan ang oo mo ngayon. Mabuti pa kung magpahinga ka na muna. Dinala si Arzel ng isa sa mga tauhan ni Nico sa isang kwarto sa itaas. Nasorpresa siya sa mga magarbong gamit na para bang matagal na siyang hinihintay ng kwarto na iyon. May mga accent sa kwarto na nagsasabing babae ang natutulog doon, gaya na lang ng kulay dilaw at pink na unan. Pinag-isipan ba talaga to ni Nico? Iyon ang tanong niya sa kanyang isip. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Panay-palit niya ng posisyon sa kama at kahit na anong pagpapaantok ang ginagawa niya ay hindi gumagana. Masyadong nakakagulat ang mga nangyari sa araw na yon. Kinabukasan ay nag-usap sila at pinauwi rin siya nito matapos niyang tanggapin ang alok nitong kasal. Pagbantaan ba naman siyang sisirain ng pangalan niya at hindi na siya makakapagtrabaho sa iba pang kumpanya kapag hindi siya pumayag. Ipapasundo raw siya nito matapos ang 2 linggo dahil kailangan daw ng requirements bago ang kasal. Kaya umisip na raw siya ng paraan kung paano niya sasabihin sa pamilya niyang mag-aasawa na siya. Ang totoo, hindi niya alam kung sasabihin niya sa pamilya niya ang gulong pinasok niya. Miss Flores, si attorney pala. Tumayo si Nico at iminuwestra ang taong pumasok sa dining area. Yun na ang araw na pinag-usapan nila. Dala na niya yung marriage agreement natin. May appointment pa ako mamayang 9:00 kaya wag na nating patagalin. Sabi ni attorney matapos itong makipagkamay kay Nico. Binuksan nito ang daladalang briefcase sa hapak na naglalaman ng mga makakapal na dokumento. Ito na ba ang bride? Parang yun lang siya napansin ng abogado. Natigilan pa ito saglit nang mapatingin sa kanya. Siya? Baling nito kay Nico. Umigting ang panga ni Nico at lumapit sa abogado. Tahimik lang siyang nakaupo at puno ng kuryosidad nang may kung anong ibinulong si Nico rito. So, Mrs. Vellano, pakipirmahan na lang ito. Nakausap ko na si Judge at siya na rin daw ang bahala. Inilapag ng abogadong dokumento at ballpen sa harapan niya. Arzel, napatingin siya kay Nico na magsalita ito. Alam ko napilitan ka lang sa kasal na ito, pero kung ako sa'yo, i-take advantage mo. Hindi niya maintindihan ang nais itong iparating. Seryoso ito habang nakakrus sa mga braso sa harapan at malamig ang mga matang nakatitig sa kanya. Magiging asawa na kita at magagamit mong apelyido ko. In other words, may kapangyarihan ka na. Kung anong yung akin, sa'yo na rin. May kung anong umalab sa puso niya nang sabihin yon ni Nico. Mayaman sila pero buong buhay niya ay nakatago lang siya sa anino ng kanyang mga magulang at mga kapatid, lalong-lalo nang nakatatanda niyang kapatid. Tahimik niyang pinirmahan ang mga kailangang pirmahan. Magiging kasal lang tayo sa papel. Bukod doon ay magagawa mong lahat ng mga gusto mo. Maliban na lang. Maliban na lang sa? Tanong niya. Pagtatrabaho. Anong ibig mo sabihin? Imbes na sagutin siya ni Nico, ay lumingon ito sa attorney nang magpaalam na ito. Nico, anong ibig mo sabihin? Hindi na ako magtatrabaho? Bumuntong hininga ito. Sa tingin mo ba, malaya kang makakapagtrabaho kapag alam na ng lahat na asawa kita? Yung sobrang gusto mong pagsusulat, bakit hindi ka na lang magpatayo ng sarili mong publishing company? I will fund it. Napakunutan noon ni Arzel sa suwestyon ng lalaki. Bakit? Alam kong ginagawa lang natin to para mag-iba yung pananaw ng publiko sa'yo. Pero bakit ka aabot ng ganoon kalayo para sa akin? Sigurado siyang may hidden agenda ng lalaki. Kahit na nagrant ito tungkol sa nasira nitong relasyon ng nalasing ito, hindi nagbabagong katotohanan na malamig ang puso ng lalaki. Kaya nakakapagtaka kung bakit parang kaya nitong ibigay ang lahat sa kanya. Dala-dala mo na ang apelyido ko, Arzel. Sagot nito sa mababang boses. Kaya nararapat lang na makuha mo lahat ng gusto mo. Hanggang kailan magtatagal ang relasyon natin? Tanong niya subalit katahimikan lang ang kanyang natanggap. Huwag mo sabihin na magiging mag-asawa na tayo forever. Tumawa siya kahit na kinakabahan sa magiging sagot nito. 1 taon. Pirma ka ng pirma sa kontrata, hindi mo naman pala binasa. Paano kung nakalagay doon na itapon kita sa bangin kapag naiinis ako sa'yo? Napangiwi siya.
Binasa ko pero mabilis lang, nagmamadali kasi yung abogado mo. Umiling lang ang lalaki. Nasa tingin niya ay tapos na ang kanilang usapan, ay umamba siyang sasandok ng pagkain. Mukhang nagpahanda talagang lalaki ng maraming pagkain para sa araw na yon. Pero nagsalita itong muli. Arzel, ano? Humarap siya rito. Lilinawin ko lang ulit asawa mo na ako, kaya pwede mong magamit sa kahit anong para ng pribilehiyong yon. Ngunit hindi ka pwedeng magtrabaho at hindi ka pwedeng makipagkita sa ibang lalaki. Kakaintindihan pa tayo? Well, magkakaroon ng civil wedding. A week or so from now, but basically, asawa mo na ako since pumirma ka na sa agreement. Tumango siya. Ikaw, may gusto ka bang idagdag? Dagdag na tanong nito pero umiling lang siya. Kontrolado na siya ni Nico. Iyon ang nasa isip niya. Pero ano ba naman ang isang taon? Tama ito. Gamitin na niya ito habang may panahon. Hindi na rin siya lugi doon. Kasalanan niya rin naman, kaya isang taon ng buhay niya ang kailangan niyang ibayad dito. Kung ganoon, tapos ang pag-uusap natin. Sabi nito. Inilihad niya ang kanyang kamay bilang simbolo ng kanilang pagkakaintindihan, pero tinapunan lang iyon ni Nico ng tingin bago siya tinalikuran. Akala mo naman ang gwapo niya. Naiinis na bulong niya sa sarili at nagsimula ng kumain. Kinabukasan ay natagpuan ni Arzel ang sarili na nakaupo sa loob ng private plane at nakatulala sa mga ulap sa labas ng bintana. Patungo sila ngayon sa Europe at kung bakit ay hindi niya alam dahil ayaw naman sabihin ni Nico. Suotin mo. Nagulat siya nang may bigla nilang ipinatong si Nico sa mesa. Isa yung kahita. Binuksan niya yon at hindi siya nagulat nang singsing ang laman niyon. Mukhang mamahalin iyon pero hindi yun sapat na rason para ikatuwa niya. Lalo na't peke lang ang kasal nila. Pagdating sa Europe, akala niya'y dederecho sila ng hotel o apartment. Pero nabahala siya nang tumigil ang sasakyan nila sa isang madilim na basement. Pinagbuksan siya ng tauhan ni Nico. Naguguluhan man ay lumabas siya at dumikit na lang sa asawa ng kabahan siya. Pinapaligiran sila ngayon ng mga lalaking nakaitim na suit at may makakapal na balbas. Hindi naman sa pagiging judgmental, pero alam niya agad na delikado ang mga ito. Mr. Russo, bati ni Nico sa matandang lalaking naglalakad papalapit sa direksyon nila. Nakatayo lang siya doon na parang estatwa habang nakikipag-usap si Nico. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito dahil ibang lengguwahe. Nalamig siya nang may hinila mula sa dilim ang mga tauhan ni Mr. Russo na mga box. Binuksan ng mga tauhan ni Nico ang mga yon at naglalaman iyon ng mga gamot. My wife. Napalunok siya at pilit nang ngumiti nang akbayan siya ni Nico sabay hapit sa kanya. Very good, very good. Natutuwan tugon ni Mr. Russo bago lumapit kay Nico para makipagkamay. Ano mga yon, Nico? Tanong niya pagbalik nila sa loob ng sasakyan. Gamot. Tipid itong sagot na ikinainis niya. Alam ko, hindi ako tanga. Pero akin mo yung ganong kadami. Akala ko ba hindi ka tanga? Sa tingin ko, alam mo na mismo kung aanhin ko mga yan. Napaawang ang mga labi ni Arzel. So, sinasabi mo ang tanga ako? Parang hindi niya narinig ang ibang sinabi ni Nico, maliban na lang sa may tangang parte. Ano, hindi ko naman. Napaigting ang mga panga nito at mukhang nagpipikit. Napalunok si Arzel at nagseryoso. Wala sa kasunduan natin to. Hindi ako madadami sa smuggling na ginagawa mo. At sa akala mo idadamay kita? Parang naiinis sa sabat ito. Hindi ako makapaniwala. Ang leading bachelor ng bansay isang sindikato pala. Natahimik sila sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung nainsulto ba ito. Pero masyado siyang nanghihina para bawiin pang kanya mga sinabi. Huwag na tayo magkunwari na magandang mundo. Unfair ang mundo at nasa atin na yun kung paano tayo makakaangat. Hindi siya nagsalita. Tutol siya sa mga sinabi nito pero masyado siyang pagod mula sa biyahe at sa sikretong nalaman para makipagsagutan. Pero poprotektahan kita gaya na ng pagprotekta ko sa sarili kong pangalan. Sabi ni Nico bago binuksan ang makina ng sasakyan. Dinala siya ni Nico sa isang magarbong mansyon na pagmamay-ari daw nito sa Italia. Sa pagkakataong yon ay parang prinsesa si Arzel na nakatira sa palasyo.
Binilhan siya ni Nico ng lahat ng mamahaling bagay na kailanman ay hindi niya natanggap sa mga magulang niya. Magkahiwalay ang kwarto nila, gaya ng kanilang usapan, at kahit ibinibigay ni Nico sa kanyan lahat-lahat, ay wala naman ito palagi sa bahay. Ang tanging kasama niya lang sa bahay ay mga tauhan nito at ang personal chef na siyang naghahanda ng kanyang pagkain. Walang kasambahay, mga cleaners lang na dumadayo sa bahay tuwing Sabado ng umaga ang mga tagalinis. Hindi mapigilang matawa ni Orcel habang nakahiga siya sa malapad na kama. Pakiramdam niya ay nasa kanya ng lahat, ngunit mag-isa siya. Isang gabi, dali-dali siyang bumaba mula sa hagdan nang makarinig ng pagkakagulo. Parang nalaglag ang puso niya nang makita si Nico na inaalalayan ng mga tauhan nito papasok ng bahay. Magulo ang buhok at hawak-hawak nito ang tagiliran na duguan. Hindi niya napigilan ang sarili at mabilis niya itong nilapitan. First aid kit! First aid kit! May first aid kit kayo? Nanginginig ang boses na tanong niya. Balisan tumango naman ang isang tauhan bago kunin ang first aid kit. Hindi niya mapakalma ang sarili at hindi niya rin maatim na tignan sa mukha si Nico. Nataranta siya sa dami ng dugong lumalabas mula sa sugat nito. Sa tarantay, tinakpan niya sugat ang bandage. Wala ba sa inyong may alam kung paano manggamot? Nang umiling ang mga ito ay napamura siya. Alam niyong nasa delikado palagi ang boss niyo. Walang malamang sumubok na matuto sa inyo. Sipas kasi palagi ba mang gumagamot sa sarili niyang sugat? Tumingin si Arzel kay Nico at mas lalo siyang nataranta nang makita itong maputla at bahagyang nakapikit. Hoy, sandali lang, huwag ka muna pumikit. Bumigat ang paghinga niya nang mapatitig sa dugo. Gusto niyang masuka pero tiniis niya. Dinagdagan niya pang bandage nang hindi pa rin tumitigil sa pagtulo ang dugo. Nasa ganong posisyon lang siya at sa bawat minutong lumilipas ay mas lalong humihina ang kanyang paghinga. Napasingap siya nang may humawak sa pisngi niya. Napalunok siya nang makitang nakatitig si Nico sa kanya. Umiiyak ka. Iniiwas niya mukha mula rito at pinunasan ng mga luha gamit ang isang kamay. Iwan niyo na kami. Utos si Nico sa mga tauhan nito sa mahinang boses. Bakit ka kasi napahamak? Singhal niya na makaalis na mga tauhan. Pikon lang yung kasosyo ko. Napakunot ang noon niya sa rason. Kung makapag-alala ka parang totoong asawa kita. Nakangisi ito at parang lasing. Nainis siya kaya hinampas niya ang braso nito. Aray! Kahit sino'y mag-aalala. Kahit naiinis siya, ay may kung anong nabuhay sa kanya nang makita si Nico na natatawa habang umaaray dahil sa malalim na sugat nito. Bahala ka mamatay dyan! Tumayo siya tinagis ang bandage sa mukha ng lalaki bago tumalikod. Habang papalayo, rinig pa rin niyang malakas sa tawa ni Nico. Kinabukasan ay napaawang ang mga labi ni Arzel at paulit-ulit na napakurap nang nakaabang na si Nico sa kanya sa dining na may ngiti. Good morning! Nakatitig ito sa kanya at hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagkaila. Good morning! Nauutal at patanong niya ring tugon bago umupo sa harap ng mesa. Kumusta na yung sugat mo? Ayos lang naman. Mabuti na lang at magaling mag-first aid yung asawa ko. Hindi alam ni Arzel kung paano magre-react dahil hindi siya sanay na ganoon ang lalaki. Wala naman ako masyadong ginawa. Masyado akong takot sa dugo. Pag-amin niya. Pinigilan mo yung pagdugo na sugat ko. Salamat. Mabilis niyang iniiwas ang tingin dahil may kung anong kakaiba sa ngiti ni Nico. Genuine iyon at nakakagaan sa loob. Ngunit iyon ang mas delikado. Before I forgot, gusto sana kitang yayain mag-dinner mamaya. Dagdag pa ng lalaki. Natigilan siya. Tama ba ang naririnig niya? Mukhang napansin iyon ng lalaki, kaya napatikim ito. Bilang pasasalamat sa ginawa mo, ito yung unang pagkakataon na may sumagip sa buhay ko, maliban sa sarili ko. Tsaka sayang din yung mga dress na binili ko para sa'yo kung hindi mo yun gagamitin. Pagkatapos ng breakfast ay nagpaalam si Nico na may aasikasuhin lamang ito. Hindi ba magaling yung sugat mo? May pag-alala sa tonong sabi niya. Nang makita niyang umangat ang sulok ng labi ng lalaki ay umiwas siya ng tingin. Gawin mo gusto mo, bahala ka dyan. Hindi umalis si Nico. Nakatambay lang ito sa opisina at nang oras na para sa kanilang tanghalian ay nakangiti na naman itong nakasalubong sa kanya. Huwag ka nang ngumiti ng ganyan, ang weird.
Kailan pa naging weird ang pagngiti? Weird kapag ikaw yung nakangiti. Hindi ka naman ganyan nung nakaraan ah. Nagkibit balikat ito. Ganito siguro ang epekto ng near-death experience. Nagiging mabait ka? Nagiging disente akong tao. Napailing na lang siya sa pinagsasasabi nito. Pagsapit ng gabi ay naghanda na si Arzel para sa kanilang dinner. Napalunok siya nang makita si Nico na nakasuot ang tuxedo. Naghihintay ito sa kanya sa dulo ng hagdan. Seryoso mukha habang pinapanood siyang bumababa. Bakit parang hindi ka nakangiti ngayon? Tukso niya rito. Kumurap ito at ngumiti ng napakalapad. Nagmumukhang tao ka rin pala kapag nakaayos eh. Bumusangot siya sa sinabi nito. Inirapan niya ito. I'm just kidding. Tara na. Anito saka inoffer sa kanyang braso. Umirap muna siya bago humawak sa braso nito. Hindi tayo magdadala ng sasakyan? Tanong niya na makitang may nakaabang na taxi sa labas ng gate. Hindi. Gagawin natin to na parang normal couple. Normal couple? Natawa siya. Tignan mo nga yung itsura natin. Formal na formal. Ayaw mo na sigurong matrak yung sasakyan mo. Natawa naman si Nico. Si, hindi ka nga tanga. Tumigil siya sa pagtawa at sinama nito ng tingin na mas lalong nagpalakas sa tawa nito. Dinala siya ni Nico sa isang simpleng restaurant. Hindi Instagrammable pero tahimik. Napansin ni Arzel na nagiging komportable na siya sa presensya ni Nico, lalo na nang wala na itong ginawa kundi ang magbiro na magbiro. Huwag kang maingay. Suway niya na mapansin na silang pinakamaingay sa restaurant. Pinagtitinginan tuloy tayo. Hindi dahil sa ingay kaya sila nakatingin, kundi dahil sa mukhang to. Kita mo ba? Mayabang nitong pinaflex ang perpekto nitong panga. Kahit nga ako ay napapatulala sa salamin. Ang yabang. Mahina't pabiro niya itong hinampas ng table napkin. Hindi ako makapaniwala. Ang supladong doktor na si Nico Vellano, pinagdanasan ang sarili niya sa salamin? Tawad niya. Bakit? Hindi ka ba nagaganda sa sarili mo sa harap ng salamin? Well, understandable naman. Hoy! Aba! Hindi maididinay ni Arzel na natuwa siya sa dinner date na yon. Iyon siguro ang pinakamasayang dinner sa buong buhay niya. Wala naman kasi siyang masyadong kaibigan at kailanman ay hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Sa bahay naman nila ay hindi sila sabay-sabay na nagdi-dinner. Mahaba pa yung gabi, lakad-lakad muna tayo. Aya ni Nico. Tahimik silang naglakad sa payapang kalye ng Italy. Magkatabi ngunit distansya pa rin. Naging doktor ka ba by choice? Tanong niya na siyang ikinabasag ng katahimikan. Yeah, tipid itong sagot. Akala niya iyon na yon ngunit nagsalitang muli ang lalaki. Pasagulero ako ng kabataan ko. Kahit nung pumasok ako sa med school, masyado akong desperado na magparami ng pera. Then one thing led to another. Alam niya kung anong ibig sabihin nito. Paano ka natutong mag-Italian? Italian ng lolo ko. Wow, hindi nga. Marami pang hindi alam ang media tungkol sa akin. Gaya pa ng ano, na may anak na ako. Natigilan si Arzen at namimilog ang mga matang napatitig kay Nico. Parang kidlat ang katotohanan yon at hindi niya magawang igalaw ang katawan. Umayos lang siya ng tayo ng malakas na natawan lalaki. Yung tawa na parang dinig hanggang Pilipinas. Yung mukha mo! Natatawa ito at hinihingal. Priceless! Sana pasukan ng insekto yung bibig mo sa kakatawa. Inirapan niya ito at nauna nang maglakad. Hoy, teka! Teka! Habol nito. Bebenta siguro yun sa publiko. Ewan ko sa'yo. Enough about me. Umakbay pa ito sa kanya. Ikaw naman yung magkwento. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang sariling balat na nagiging komportable sa hawak ni Nico. Ano bang gusto mong malaman? I don't know. Pamilya mo siguro, middle child ka, hindi ba? Tatlo kayo magkakapatid? Handang-handa ah. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa pamilya ko? Kahit na ano, magkwento ka, mag-rant ka, kahit ano. Ngayon lang siya nakahanap ng taong handang makinig sa kanya. Naging magaling siya sa pagsusulat dahil magaling siya makinig. At iyon lang ang kanyang ginagawa mula pagkabata, ang makinig. Hindi kailanman nangyari na siyang pinapakinggan o may gustong makinig sa kanya. Ngayon lang. Na-mention ko na siguro sa iyo na takot ako sa dugo? Tumango si Nico kaya nagpatuloy siya. Alam mo ba na sa aming magkakapatid, ako lang yung hindi medicine ang kinuha dahil sa rason na yun? Doktor yung mga kapatid mo? Oo, ako nga lang yung naiiba eh. Kaya lumaki ako na parang outsider.
Kalmado ang boses niya at masaya siya na hindi siya nag-breakdown. Lalo na't iyon ang unang pagkakataon na makakapagkuwento siya tungkol sa kanyang pinagdaanan. Lumaki akong nakatago sa anino ng ate ko. Pwede nating sabihin na inggit ako sa kanya. Magaling siya sa lahat at gusto rin siya ng lahat. Nang dumating yung bunso namin, mas lalo ako nahirapan. Mas na-emphasize yung pagka-loser ko. Pareho kasi silang dalawa ng ate ko, magaling sa lahat. Sinubukan ko maging magaling din pero malayong malayo ako sa kanila eh. Kahit anong effort ko, wala pa rin. Kahit na magkatrabaho ako, uhaw akong patunayan ng sarili ko. Baka sakaling ma-realize nila na deserve ko ring maging parte ng pamilya. Napalunok siya na makaramdam ng pagbabara ng kanyang lalamunan. Sumingot siya at napangiti. Nakakagaan para sa kanya na may gustong makinig sa kanya. Huwag kang mag-alala. Bulong nito sa mababang boses. Kakampi mo ko at coincidentally, asawa mo rin. Kaya hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangan dahil asawa kita. Tanga lang yung ko-question sa isang Mrs. Belano. Napangiti si Arzel dahil sa biro ni Nico. Pero honestly, you are an amazing person. Patay na nga siguro ako kung hindi dahil sa magaling mong first aid skill. Siniko niya ito at nang mapaigik ito ay nataranta siya. Nakalimutan niyang may sugat nga pa pala ito. Sorry. Sugat mo baka dumugo. Hindi dyan, nasa kabila pala, nakalimutan ko. Napailing na lang siya dahil sa kakulitan ng lalaki. Pag-uwi nila sa mansyon ay agad na dumiretso si Arzel sa kanyang kwarto para magpiyes at matulog na. Nang makarinig siya ng katok, pagbukas ng pinto ay halos matumbas siya nang makita si Nico na walang suot na pang itaas at may hawak na bandage. Bakit? Napapalunok niyang tanong at pinipilit ang sarili na huwag tumingin sa katawan nito. Magpapatulong sana ako sa pagpalit ng bandage. Pwede ba? Tumango siya at mas nilawakan ng pagkakabukas ng pinto para makapasok ito. Maupo ka, sabi niya at nang makaupo na ito sa kama, ay pumwesto siya sa gilid ito. Napakagat siya sa kanyang labi nang dumampi sa balat ni Nico ang kamay niya habang inaalis niya ang lumang bandage. Masakit ba? Tanong niya habang nilalagyan ng sugat ng bagong benda. Nag-angat siya ng tingin nang hindi sumagot si Nico. Natigilan siya nang bumungad sa kanya ang mapupula nitong labi at mapupungay na mga mata na ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha niya. Bumilis ang bawat pintig ng puso niya nang bumaba ang mga mata nito sa kanyang mga labi. Hindi niya maiwasang matukso. May kung ano sa puso niya na gusto na bumigay. Pero bago pa maidikit ni Nico ang labi sa kanya, ay dumistansya na siya. Yan, tapos na. Halos magdiwang siya nang hindi nanginig ang kanyang boses. Yeah. Tila wala sa sariling tugon nito. Aalis na ako. Salamat at good night. Pagkalis ito ay agad siyang humiga sa kanyang kama at tumitig sa kisame habang hawak-hawak ang sariling labi. Hindi naman siya nito nahalikan, ngunit nadama niya ang init ng hininga nito. Muntik na yon, anya sa sarili. Makalipas ang 2 araw ay bumalik na sila ng Pilipinas para sa kanilang civil wedding. Nagbihis silang dalawa bago bumiyahe patungo sa bahay ng mga magulang niya para sa family lunch. Tinawagan niyang parents niya nung nakarang gabi at nang ipaalam niyang magpapakasal na siya, ang tanging sinabi lang ng kanyang ina ay, "O siya sige, magsiset up ako ng lunch meeting." Wala na itong sinabi pa. Kung para sa iba'y nakakaginhawa iyon, pero para sa kanya ay nasaktan siya. Noong nagpakasal kasi ang nakatatanda niyang kapatid, ay nag-hysterical ang kanyang mga magulang at pinagbawalan pa ito. Pero sa kanya ay mabilis ang usapan, na parang desperado mga ito na ipamigay siya. Ma, pa, si Nico pala, ang mapapangasawa ko. Naestatwang kanyang mga magulang nang makilala kung sinong nasa harap ng mga ito. Kahit ang nakababata niyang kapatid na si Ramjen ay laglagang pa nga habang pinagmamasdan si Nico. Nice meeting you po. Nakipagkamay si Nico sa mga ito. Si Ate Jonah po, nasan? Tanong niya na makaupo na sila sa harap ng hapag. Susunod din daw. Parang wala pa rin sa sariling sagot ng kanyang ina. Nagsimula ang kanilang lunch nang walang Ate Jonah niya. Habang kumakain ay panay tanong ng mga magulang niya kay Nico. Bakit si Arzel tong napili mong pakasalan? Tanong ng daddy niya. Mahal ko po kasi siya.
Muntik siyang mabulunan sa sagot ni Nico. Casual ang pagsagot nito na para bang ilang beses na itong nag-practice sa harap ng salamin. Ang hapag ay agad na napuno ng malakas sa tawa. Awkward lang nang ngumiti si Arzel at itinuon ang atensyon sa pagkain. Mabuting at magpapakasal na siya. Bunga akala namin itatanda siyang dalaga. Ibang-iba kasi ito sa atin niya. Oh, heto na pala siya, anak. Napalingon ng lahat sa babaeng pumasok sa dining. Mabilis na iniiwas ni Arzel ang tingin nang makitang ate Jonah niya. Matangkad ito at mahaba ang perpektong buhok. Ang tindig nito ay parang world-class model na bawat galaw ay sophisticada at mahinhin. Hi ma, hi pa. Lumapit ito sa mga magulang para magmano bago nakaipo sa hapat sa harap ni Nico. Arzel, narinig ko magpapakasal ka. Ito na ba yung mapapangasawa? Natigilan ng kanyang kapatid. Nakatulala ito kay Nico na parang nakakita ng multo. Hanggang sa may kumuwalang ngiti sa labi nito. Wow! Si Dr. Nico Bilano. Nice meeting you, sir. Tumayo si Jonah para makipagkamay kay Nico. Inilipat niyang tingin kay Nico nang hindi agad ito tumayo. Nico na lang. Ang ganda ng panganay ko ano, hindi ba Nico? Tipid na ngumiti si Nico. Opo, ganun po siguro kapag maganda ang lahi. Biro nito. Nako, kung hindi lang kasalitong panganay ko masasabi kong mas bagay kayong dalawa. Nakakalungkot nga't pumanaw na si Arthur, ang asawa nitong si Jonah. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Arzel. Mahigpit ang hawak niya sa kubyertos habang pinipigilan ng mapaluha. Hindi siya makapaniwala na masasabi iyon ng kanyang ama kay Nico, na para bang wala siya doon na nakikinig. Nakakalungkot nga po. Pero mahal ko po si Arzel. At sa tingin ko, sa kanya lang ako bagay. Kinuha ni Nico ang kamay niya sa ilalim ng mesa at mahinang pinisil iyon, na para bang sinasabi nito hindi siya nag-iisa. Nang matapos ang lunch ay lumabas sila para maglaro ng table tennis sa bakuran. Magkakampi ang daddy niya at si Nico, habang kalaban ng mga ito ang mga kapatid niya. Arzel, ikuha mo muna kami ng tubig. Utos ng ama niya nang walang makitang kasambahay na pwedeng mautusan. Teka, ako na. Pagpigil ni Nico sa kanya nang akmang papasok na siya pabalik ng bahay. Kayo na muna yung maglaro. Tinanggap niya ang raketa na inaabot ng lalaki at lumapit sa amang nagpapahinga sa bench. Let's go. Hinihingal itong napatayo bago pumuwesto muli sa court. Sumunod naman siya at nagtaka siya nang hindi na niya mahagilap ang ate Jonah niya. Si ate? Baka nag-CR. Tipid na sagot ni Ramjet. Puntahan mo na muna si Jonah, Arzel. Kami na lang muna ng kapatid mong maglalaro. Tumango siya at pumasok din ng bahay. Hinanap niya si Jonah, pero napakunutan noon niya nang makitang walang tao sa banyo. Pumasok siya sa kusina para magtanong sa mga kasambahay. Si ate po ay umakyat sa taas. Napatango siya. Si Nico po. Nagkatinginan ng mga kasambahay bago sabay-sabay na kumibit-balikat. Nakaramdam siya ng pagkabahala nang makitang pitsyal ng tubig sa lababo. Hindi niya maipaliwanag, pero parang bumilis na lang ang pintig ng puso niya, kaya agad siyang umakyat. Pinuntahan niya ang common restroom sa second floor at wala namang tao. Malawak ang second floor nila at kakaunti lang mga kwarto, kaya makikita agad kung meron o walang tao na nakatambay. Bababa na sana siya nang mapagtantong wala naman doon ang kanyang kapatid o si Nico. Pero napahinto siya nang may marinig na boses na nagbumula sa isa sa mga kwarto. Sinundan niya ang boses at nanggaling iyon sa loob ng dating kwarto ng ate Jonah niya. Hiwalayan mo si Arzel. Naistatwa siya ng iyon agad ang narinig. Boses iyon ng ate Jonah niya. Naghurumentado ang puso niya nang mapagtantong si Nico ang kausap nito. Nakaramdam siya ng inis sa ate niya. Buong buhay niya ay para siyang pinagkakaida ng mga bagay. At ngayon, pati ang pag-aasaway mukhang ayaw ding ibigay ng kapatid niya. Hindi ko magagawa yon. Bahagya siyang kumalma sa tugong iyon ni Nico. Bakit? Dahil mahal mo siya? May kasamang tawa na sabat ni Jonah. Oo. Maluloko mo lahat pero hindi ako. Alam kong gusto mo lang pagtakpan ng article na sinulat ng kapatid ko. Article kung saan hindi ka pa nakaka-move on. Ano ba to? Gusto mong ipamukha sa akin na hindi mo na ako mahal? Sa mga sandaling yon ay parang gumuho ang mundo ni Arzel. Nananalangin siya na sana'y guni-guni niya lang yun. Pero alam niya sa kanyang sarili
na tama ang kanyang mga narinig. Ang delusional mo naman kung gano'n. Talaga? At sa dami ng pwede mong pakasalan ay kapatid ko pa. Alam niya ba ang side job mo, Nico? Alam niya ba naggaling sa mali ang pera mo? Oo, alam niya. Guess what? Tanggap niya ako. Tahimik lang siyang nakikinig, pero sa loob niya ay hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit. Parang tinaraitor siya ni Nico dahil alam pala nito na kapatid siya ni Jonah. Natahimik ang mga ito. Balak sanang bumaba na ni Arzel bago pa siya mahuli, pero hindi niya nagawa nang marinig niyang iyak ni Jonah. Take me back, Nico. Huwag mong pakasalan si Arzel. Please. Pagmamakaawa nito. Kahit na magpakasal na kami ni Arthur, ikaw pa rin, Nico. All these years, ikaw pa rin. Please take me back. Alam ko mahal mo pa ako. Alam ko. Naghintay siya sa sagot ni Nico. Inaabangan niya ang pagtutol nito na ipaglalaban siya nito, subalit wala siyang marinig hanggang sa bumukas ang pinto. Arzel, Napalunok siya nang gulat siyang makita ni Nico. Naramdaman niya ang panunubig ng mga mata, pero nilabanan niya yon. Nginitian niya ito na parang wala lang, na parang hindi pinipigan dibdib niya ngayon sa sakit. Uwi na tayo. Parang hindi na maganda yung pakiramdam ko. Hindi makapagsalita si Nico at tanging tangulang ang itinugon bago siya nito inalalayan pababa. Hindi na nagtanong ang pamilya niya nang magpaalam sila. Pumasok sila ni Nico sa sasakyan at wala ni isa sa kanilang nagsalita. Habang nasa biyahe ay hindi na napigilan ni Arzel. Hindi na niya kayang magpanggap na parang hindi siya nasasaktan. Babalikan mo siya? Kalmado niyang tanong. Sa isang banda ng puso niya, umaasa siya. Alam niyang masyadong mabilis ngunit sa maiksing panahon na nakasama niya ito, ay hindi na niya naiwasang mahulog. Alam niyang mali dahil may kontrata lang naman sila. Isa pa, wala rin naman siyang planong makipagrelasyon sa lalaking tila leader ng isang mafia. Pero wala na eh. Nangyari na. hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi na kapatid ko pala yung malapit mo ng pakasalan? Hindi ito sumagot. Diretso lang ang tingin nito sa daan at mahigpit ang hawak sa manibela. Nang huminto ng kotse sa harap ng mansyon ni Nico ay nagsalita siya. Nagkwento ako sa'yo kung paano ako tinuring ng pamilya ko. Kung paano ako tinuturing na anino lang ni Ate Jonah. Umiyok na ang boses niya at doon na siya bumigay. Tapos ano nga sabi mo? Na hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko dahil asawa kita. Sinabi ko sa iyong naiinggit ako sa kapatid ko, sa ex mo. All this time, alam mo, tinatawanan mo siguro ako, no? Natama lang na mainggit ako kasi wala naman talaga akong panama sa kanya. Nagkakamali ka, Arzel. Ginagamit mo lang ako siguro, no? Para pagselosin siya? Para saktan siya? Nawala ng kulay ang mukha ni Nick. Natahimik ito at yumuko. Mapakla siyang tumawa. Eh ano naman sa akin? Pagpapanggap lang naman to. Maghihiwalay din tayo. Ginagawa ko lang to para pagbayaran yung mga kasalanan ko. Napasingot siya at mabilis na pinunasan ng umaagos niyang luha bago lumabas mula sa kotse. Kinabukasan, sa araw ng kasal, ay nakasuot si Arzel ng simpleng white dress at si Nico naman ay blazer at puting shirt lang. Sa buong seremonya ay hindi man lamang niya sinulyapan si Nico. Nakatingin siya sa pader na nasa likod nito o di kaya'y sa sahig habang tuwid na nakatayo. You may now kiss the bride. Hindi siya nag-react, hindi rin siya gumalaw. Parang estatwa lang siyang nakatayo doon hanggang sa lumapit si Nico sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, ay sumulyap siya rito. At nang makita niyang hesitasyon sa mukha nito, ay iniiwas niyang muli ang tingin. Malamig lang ang kanyang ekspresyon kahit nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Nico sa kanang pisngi niya. Congratulations, Mr. and Mrs. Velano. Maligayang wika ng judge. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid nila. Walang pamilya ni Arzel at ang mga taong dumalo ay ang mga tauhan lang ni Nico. For publicity. Bulong ni Nico sa kanya nang bigla siya nitong hapitin sa bewang. Napakunot ang noon niya at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito hanggang sa makita niya si Steve na may hawak na kamera sa kanilang harap. Pagkatapos silang magpakuha ng litrato, ay mabilis siyang dumistansya kay Nico. Kahit nang makabalik na sila sa mansyon, hindi pa nakakaparada na maayos sa lalaki, ay lumabas na siya mula sa sasakyan.
Mabilis ang kanya mga hakbang na umakyat pa itaas para sana magbihis nang marinig niya ang mahinahong boses ni Nico na tumatawag sa kanya. Arzela. Hindi siya lumingon at mas binilisan pa ang paglalakad. Subalit bago pa niya maabot ang doorknob ng kanyang kwarto, ay hinila siya nito sa braso. Mag-usap muna tayo. Puno ng pagsusumamo nitong sabi. Napabuntong hininga siya at napailing. Huwag muna ngayon, pagod ako. Binitiwan siya nito ng dahan-dahan. Maghapon siyang hindi lumabas ng kwarto. Nakahiga lang siya at paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Binuksan niya rin ang phone niya at may kung anong pumiga sa puso niya nang mag-trending ang pictures nila ni Nico bilang bagong kasal. Lahat ay nagulat at marami rin na nagsasabi na ang article na pinalabas niya nung nakaraan ay parte lang ng LQ nila ni Nico. Hindi niya maiwasang matawa ng bakla. Nasasaktan siya dahil may parte sa kanya na humihiling na sana'y naging totoo na lang ang kasal nila ni Nico. Kung hindi ka sana nahulog, edi sana wala kang problema. Sermon niya sa kanyang sarili at paulit-ulit na hinampas ang dibdib. Kasalanan niya rin naman eh. Papol kasi siya. Nang marinig niya ang pagbukas ng gate, ay dumungaw siya sa bintana at nakahinga siya ng maluwag nang makitang paglabas ng sasakyan ni Nico. Kanina pa siya kasing nauuhaw, ngunit takot siya na makorner muli na lalaki. Ayaw niya makipag-usap dahil nakatitiyak siya na kapag kinausap siya nitong muli, ay hindi niya mapipigilan ng sarili at masasabi ng totoong nararamdaman niya para dito. Ma'am, kakalis lang po ni sir. Sabi ng tagaluto nila nang makita siya nitong umiinom ng tubig sa kusina. Kaya nga, Akala ko naman sasama ka. bakit naman ako sasama? Sabay yung pupunta. Nakakurus sa mga braso niyang tanong. Business meeting daw. Natawa siya. Eh bakit naman ako pupunta? Ano naman ang alam ko sa negosyo? Yun naman di ba ang rason kung bakit nagpakasal kayo? Napaayos ang tayo si Arzen. Anong ibig mo sabihin? Meron kasi silang deal sa grupo na kapag hindi siya nagpakasal sa edad na 30, papalitan siya bilang leader. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit may doon sa black market. Ano bang pakialam nila sa personal na buhay ni boss? Hindi niya ba yun sinabi sa'yo? Wala sa sariling napailing si Arzen. Kaya nga nasaksak si boss o nakaraan eh. Ayaw kasing maniwala ng kasosyo niya na ikakasal na siya kahit nang ipakita niya ang singsing. Dapat kasi kasama palagi ang asawa sa bawat transaksyon. Nang dumating si Nico ay nasa hapag siya at hinihintay ito para sa kanilang hapon. Halata ang gulat sa mukha ni Nico na makita siya. Napuruhan ka na naman? Mataray na tanong niya nang makitang pasa sa pisngi nito. Ang mga tauhan naman nito ay malinis sa mga itsura. Malita ba kayan lang? Kung sinama mo ko, sana hindi ka nagkaganyan. Napaawang ang mga labi nito. Halatang hindi inaasahan na may alam na siya sa nangyayari dito. Ayaw mong madamay di ba? Bakit mo pa ako pinakasalan kung ganon? Itinikom nito ang mga labi at hindi makasagot. Sumulya pa ito sa mga tauhan na parang humihingi ng tulong pero nagsiiwas sa mga ito ng tingin bago umalis sa dining. Isama mo ako sa susunod mong deal. Hindi pwede. Isasama mo ko o isasama mo ko? Tumaas ang boses niya at parang bigla itong lumubog sa kinaupuan. Tinalikuran ko ng lahat. Anito. Ano? Hindi niya makapaniwalang tanong kung kailan handa na siyang maging backup nito. Bakit? Pwede ba sa akin na lang yun? Pero gano'n na lang ba yun kabilis? Matagal na naman nilang gustong palitan ako, kaya hindi naging mahirap pa. Natahimik siya. Sa likod ng isip niya ay nagpapasalamat na rin siya. Delikado ang magiging buhay nito kapag nanatili ito sa ganong gawain. I'm sorry. Maya-maya ay sabi ng lalaki. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Sasabihin ko naman sana tungkol kay Jonah kaso nang mag-open up ka tungkol sa pamilya mo. Hindi ko magawang i-bring up ang totoo dahil alam ko masasaktan ka. Nang makita niyang sansalidad sa mga mata nito, ay iniwas niyang kanyang mga mata mula rito. Lalo na nang maramdaman niya ang paglabo ng kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha. Bakit naman ako masasaktan? Ako nga may kasalanan sa'yo, di ba? Pinahiya ko yung pangalan mo sa publiko. Wala akong karapatan na masaktan. Katulad ng maraming tao rito. Tauhan mo lang ako, Mr. Velano. Sa gilid ng mga mata niya ay nakita niyang nagulat si Nico sa kanyang mga sinabi. Naantok na ako, matulog na tayo.
Malamig niyang sabi at parang robot naman si Nico na sumunod sa kanya. Lumipas ang 1 linggo at nagpaunlak ng interview si Arzel sa dati niyang trabaho. Yun kasi ang kondisyon ng boss niya bago siya mag-resign. Kailan kayo nagkakilala ni Mr. Belano? Matamis siyang ngumiti sa harap ng kamera nang magtanong sa kanya ang dati niyang editor. Naging kami nung nasa college pa ako. Hindi siya makapaniwala sa galing niya sa paggawa ng kwento sa harap ng maraming tao at sa nakatutok na kamera. Paano kayo nagkakilala? Confidential. Ang relasyon kasi namin ni Nico ay na-develop ng patago at ngayong open ang relasyon namin sa public. Gusto naming i-maintain yung privacy namin. Napatango naman ang editor niya na tila nauunawaan ang ibig niyang iparating. About sa article na pinublish mo, Mrs. Belano. Totoo bang sinabi talaga yun ni Mr. Belano? Ngumiti siya at walang pag-alinlangan sumagot. Oo, pinarinig ko sa iyo yung voice recording, hindi ba? Pero bakit nga ba niya yung sinabi? Napatingin siya sa sahig at bahagyang natigitan. Nagdalawang isip muna kung ano ang pwedeng sabihin. Alam niyang tatanungin siya tungkol doon at alam niya rin ang sasabihin. Plano niya sabihin na ganun lang talaga kapag lasing si Nico. Gumagawa ng kung ano-anong senaryo sa utak. Ngunit alam niyang marami rin ang hindi maniniwala. Nag-away kami ni Nico ng gabing yon. Napalunok siya bago nagpatuloy. Dahil hindi pa rin siya nakaka-move on sa ex niya. Panandali ang binalot ng katahimikan ng studio. Hindi magawang tumingin ni Arzel sa mata ng editor niya dahil sa lahat ng kanyang sinabi. Yun lang ang tanging katotohanan sa istorya niya. Sinabi niya rin according sa recording na hindi pa siya nakikipagrelasyon. Anong ibig niya sabihin? Noon pa man ay gusto na ni Nikong i-public yung relasyon namin pero tumanggi ako. Hindi lang dahil maapektuhan ang privacy ko, kundi dahil alam ko rin na hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya. Basically, hindi talaga official na naging kami. Walang label. So, nagpakasal kayo kahit na hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya? He can't move on kasi wala namang closure yung relasyon nila noon. Nakipaghiwalay siya at agad namang nagpakasal ang ex niya sa iba. He can't move on, but it doesn't mean that he still loves her. You know what I mean? Kalmado siya pero sa loob ay gusto na niyang magwala dahil iyon ang pinaka-estupidong kasinungalingan na nasabi niya sa buong buhay niya. Kailan naman ay hindi ko binigyan si Nico ng assurance. Yun din siguro yung dahilan kung bakit madalas kami mag-away. At ganun din siya pagdating sa akin dahil sa ex niya. Pero nang mag-propose siya, na-realize ko na we have our entire lives to reassure one another. And ever since nagpakasal kami, lahat ng pagdududa ko'y natanggal. Marami pa sanang itatanong ang editor, ngunit sinabi niya na kailangan na niyang umalis. Paglabas sa building ay agad niyang pinunasan ng mga luha mula sa kanyang mga mata. How dare you! Lumingon siya at nakita niya ang ate Jonah niyang papalapit at masamang tingin sa kanya. Narinig ko lahat. Sa tingin mo, bebenta ang kwento mo? Why not? Asawa ko ni Nico. Sa sagot niyang yon ay mas lalong nagalit ang kapatid niya. Cloud chaser ka talaga no? I swear, kapag nalaman ng lahat ng totoo, na peke lang ang kasal niyo ni Nico, it will be the end of you. Imbes na matakot, ay matapang siyang humakbang papalapit. Peke? May papeles kaming pwedeng ipakita. Legal na mag-asawa kami ni Nico. Ikaw, anong ebidensyang ipapakita mo na peke ang kasal namin? Yeah, sure. Legal kang asawa. Pero alam nating dalawa na ako pa rin yung mahal ni Nico. Sa sinabing yon ng kanyang kapatid ay natahimik siya. Na lumipas man ang panahon kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapalitan sa puso ni Nico dahil ako lang ang babaeng kaya niyang mahalin. Naiintindihan mo ba? Bahagya siya nitong itinulak sa balikat na ikinatras niya. Inambaan siya ng sampal ng kapatid pero may kamay na bigla nilang humuli sa palapulsuhan nito. Tama na yan. Nico, tawag ng ate niya sa lalaki. Ano pang gusto mo, Jonah? Matagal na tayong wala. Talaga ba? Alam kong sabi ka makipagbalikan sa wala na tayo. Bahagyang gumalaw ang mga balikat niya sa gulat dahil sa malakas sa boses ni Nico. Matagal na tayong wala. Hindi kita babalikan, naiintindihan mo? Napalunok siya nang makita ang paghigpit ng hawak ni Nico sa palpulsuhan ng ate niya. Namumula iyon at makikita sa mukha ng kapatid niya na nasasaktan na ito. Sa susunod na saktan mo si Arzel o pagsabihan mo siya ng masama, mananagot ka na sa akin. Naunawaan mo ba? Sigurado kung alam mong kaya kong gawin.
Mabilis na napatango ang ate niya at nang bitawan ito ni Nico ay agad itong kumaripas ang takbo paalis. Ayos ka lang? Iniwas yan tingin nang tanungin siya ni Nico. Malapit na sana siyang matunaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa malambing nitong tono. Pero hindi niya ito pinansin at dumiretso lang sa kotse kung saan pinagbuksan siya ng nakaabang nilang tauhan. Please, mag-usap tayo. Habol ni Nico sa kanya nang mabilis siyang lumabas ng kotse pagdating nila ng bahay. Kahit sa sasakyan, kahit anong pilit ni Nico ay nakatabon lang ang mga kamay niya sa tenga. Isasara na niya sana ang pinto ng kwarto nang mabilis na lumusot si Nico at makapasok. Anong ginagawa mo? Malamig niyang tanong at itinagong pagkagulat nang lumuhod na lang bigla si Nico sa kanyang harapan. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Ikaw ang bahala kung ganon. Nilagpasan niya ito at humiga sa kama. Nakasandal siya sa headboard ng kama at nakakurus sa mga brasong pinapanood si Nico na nakaluhod lang at nakayuko. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto ay naiinis na napatayo si Arzel at nilapitan ng lalaki. Fine. Nanlaki ang mga mata niya nang mabilis siyang niyakap ito. I'm sorry. I'm so sorry. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang mapagtantong umiiyak na ito sa balikat niya. Ang kinakatakutan ng lahat na si Dr. Nico Belano ay umiiyak ngayon habang nakayakap sa kanya. Bakit ka nagsasorry? Mataray niyang tanong kahit na nauutal. Grabing pagpipigil ang ginawa niya para hindi rin mapaiyak. Masakit para sa kanya na makita ang lalaking mahal na umiiyak sa kanyang harap. Dahil nasaktan kita. Hindi ba sinabi ko sa'yo at dahil mahal kita, Arzel? Nang hawakan ni Nico ang magkabilang pisngi niya at nang magkatitigan sila, ay doon na bumigay ang kanyang mga luha. Alam ko mahirap paniwalaan, pero mas pipiliin kong pagdudahan mo ako kaysa hindi ko masabi sa'yo yung totoo. Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan at inaamin ko may hidden agenda ako. Natungkol lang to sa negosyo at dumaan din sa isip ko na magandang paraan to para makapaghiganti kay Jonah. Pero bago pa kami magkaharap ulit, alam ko na sa sarili kong mahal na kita. Ang plano ko ay ang gamitin ka pero nahulog ako sa'yo. Hindi ko napigilang hindi ka mahalin. Sa bawat pag-iyak nito ay parang pinipiga ang puso niya. Okay na, okay na. Anya at saka pinunasan ng mga luha nito bago ito niyakap. Okay na tayo. Nang kumalma sila ay nagkuwento si Nico habang magkatabi silang nakahiga sa kap. Nakaunan siya sa dibdib nito habang yakap-yakap siya nito. Sa med school kami nagkakilala ni Jonah. Hindi niya matanggap ang pamamaraan ko kaya nagalit ako at iniwan ko siya. Kahit naman siguro sino matinong tao, hindi basta matatanggap yung ginagawa mo nun. Seryosong sabi niya rito. Pero tinanggap mo pa rin ako. May choice ba ako? Pabirong tugon niya. Pero seriously, handa na akong tanggapin ang lahat-lahat tungkol sa'yo. Naalala mo pa ba yung gabing gusto kong sumama sa'yo para makaharap yung mga kasosyo mo? Handa na ako nun kahit tag-alinlangan ako. I know. Ani Nico. Pero bago ka pa nakapag-desisyon na tanggapin ako kung sino ako, nauna ko nang na-realize na hindi ka bagay sa buhay na gano'n. At para manatili ka sa tabi ko, kailangan kong alisin ang side na yon. Hindi ikaw yung mag-a-adjust para sa akin, Arzel. Hindi mo deserve yung gano'n. Napangiti siya. Ganun palang pakiramdam ng pinipili. Pakiramdam niya ay nasa alapaap siya. Kapag nagmahal ka pala ng totoo, matututo kang mag-adjust. Kailanman, hindi ako naging ganito kadesperado na matanggap ng iba. Ngayon lang, sa'yo lang. Bulong pa nito bago siya dinampihan ng halik sa gilid ng kanya noo. Handa rin naman ako mag-adjust para sa'yo. Hindi, Arzel. Ayokong mabuhay ka sa dilim katulad ko. Hindi ko hayaang mangyari yun. Ang buhay na gusto ko para sa'yo, yung maliwanag at maganda lang. Sa bagay, good decision naman talagang ginawa mo dahil mag-aalala lang ako sa'yo lagi kung hindi ka pa umalis sa ganung buhay. Dahil mahal mo ko? Tumango siya. Oo, dahil mahal kita. Naramdaman niya ang pagigpit ng yakap nito. Hindi na kita pag-aalalahanin sa akin kahit kailan. Aalagaan ko sarili ko para mas maalagaan din kita. Mabuti naman at naisip mo yan. Pero maiba tayo. Ang kwartong ito, dito ba tumutuloy nun si ate? Oo. Pwede ko bang iparenovate kung ganon? Tanong niya.
Medyo nainis kasi siya. Pwede rin, pero hindi ka na rito tutuloy. Doon ka matutulog sa kwarto ko kung gusto mo. Bibili ako ng bagong bahay. Nakaawang lang ang mga labi niya habang nakatitig kay Nico. Halos hindi niya maproseso ang mga sinasabi nito hanggang sa unti-unting ngumiti ito sa kanya. Tototohanin na natin to, Arzel. Gusto kong maging asawa ka at gusto ko ring maging asawa mo habang buhay. Sa pagkakataong to, wala nang pagpapanggap. Wala nang kasinungalingan. Ayoko na ng 1 taong kontrata. Lumipas ang 2 taon at akala ni Arzel ay hindi na siya haharap pa sa publiko matapos silang manirahan ng payapa ni Nico sa Italy. Ngayon ay nasa Pilipinas silang muli para paghandaan ang nalalapit niyang panganganak. Nakatanggap siya ng message mula sa dating editor para sa isang interview, lalo na't nagdidiwang ang buong bansa sa kanyang pagbubuntis. Kumusta ang buhay mag-asawa? Napangiti si Arzel nang tumili ang mga tao sa studio nang mapansin ng mga ito ang pagngiti ni Nico. Naka-live sila ngayon at tiyak niyang nag-iingay ngayon ang lahat dahil sa pinakaunang appearance si Nico sa TV. Fulfilling. Simpleng sagot ni Nico habang nakatingin sa kanya. Hindi man perpekto ang buhay mag-asawa namin, but I've realized that the imperfect moments are often the most beautiful when you're sharing them with the person you love. Grabe naman ang tama ni Mr. Belano sa'yo, Arzel. Hindi siya makasagot at tuksoin siya ng dating editor at nahihiyang natawa lang sa pagiging corny ng asawa niya. Kumusta naman ang relasyon niyo ng pamilya mo, Arzel? Narinig ko na wala raw kayong communication. Pwede bang pas na tayo dyan? Hindi naman ako yung celebrity dito, yung asawa ko. Pabiro niyang tugon. I'm not a celebrity. Giit ni Nico. Hindi naman talaga ito celebrity, pero ngayon ay model na sa ilang commercial ads. Iyon na ngayon ang asawa niya. Tumatanggap ng modeling racket dahil hindi raw dadami ang pera dito sa pagdodoktor lang, na parabang kaunti lang ang pera nito. Totoo ang sinabi ng dati niyang editor na wala silang communication ng pamilya niya. Pero ayaw naman niyang masira mga ito. Toxic naman kasi kung makikipagplastikan siya, kaya mabuti nang wala silang komunikasyon. After all, she never felt like she belongs to that family. Hanggang ngayon ay galit pa ang ate Jonah niya sa kanya. Sinubukan nitong ipaalam na peke lang ang kasal nila ni Nico, pero walang may pakialam. Dahil sa galit ng kapatid niya, pati ang buong pamilya niya ay galit din sa kanya. Alam niyang kahit anong paliwanag niya, ay ang ate Jonah pa rin niya ang pipiliing pakinggan ng mga ito. Bahala mga ito. Ang focus niya lang ngayon ay sa sarili niyang pamilya at sisiguraduhin niyang sa bubuin nilang pamilya ni Nico ay walang makakaramdam ng hindi ito bilog. Sige, ito na lang. Ano ang feeling na nabiyag mo nag-iisang Dr. Nico Belano? Swerte, syempre. Hindi lang mayaman, sweet din at mapagmahal. At alam kong hindi niya ako iiwan. Tatalikuran ako ng buong mundo, pero hindi ni Nico. Ako ba, hindi mo tatanungin? Biro ni Nico habang nakaturo sa kanyang sarili. Gusto ko lang kasing sabihin na mas maswerte ako. Si Arzel yung rason kung bakit gusto kong magbago. Sa buong buhay ko, siya lang yung tumanggap sa akin kung sino ako. Handang mag-adjust, maging masaya lang ako. Sa totoo lang, suwerte silang dalawa sa isa't isa. Wala sa kanila ang nakakalamang. Para silang piraso ng puzzle. Bawat isa sa kanila ay may parte sa buhay ng isa't isa. Tinuruan siya ng pagmamahal niya ritong magpatawad at tumanggap. Natutunan niyang hindi niya kailangang ipagsiksikan ang sarili niya sa mga taong hindi siya gusto. At nalaman din niyang kaya niyang magmahal ng isang tao may madilim na nakaraan. Pero ang lesson talaga sa relasyon nila ay ang pagbuhat sa isa't isa patungo sa payapa at mas maliwanag na buhay. Kasi ganoon naman yun, hindi ba? Kapag mahal mong isang tao, ang gusto mo lang ay ang lahat ng best para sa kanya. At iyon ang ginawa ni Nico. Pinilit itong ilabas ang best version nito para mahalin siya ng tama. At ganoon ang tunay na pag-ibig. It will bring out the best in us. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!